Paano kayo nag-umpisa sa Marawi? Kasi wala pang lumupan, ikaw pa yata pinakaunang magkwento sa class nyo sa Marawi. Anong class na nag-dismission kayo sa Marawi? Bali, ISPO class 135 kayo, sir, test mission kami sa Marawi. Marawi Seeds, ha? Marawi Seeds. Bago pumutok ang Marawi Seeds, nag-training kayo niya? Nagte-training pa kami bali, under training pa kami sa school. Okay. Bali, may nauna pang class sa amin eh. Yung senior na class na 134. 134. Okay. So, pinadala din sila. So, kapag isip-isip kami na, nako, tayo na susunod. Yun nga, mga ilang araw lang yun, sumunod kami sa kanila. Kasi, nag-umpisa ang Marawi is May 20, May, Yes, mga May 23. Yes, master. So, paano kayo napunta doon? Pakidetalye mo. Sa school, master, is hinaul kami ng 6-by papuntang Clark, Pampanga. Tapos pagdating doon, sakay kami ng C-130 sa Lagindingan ba yun? Pagdating doon, pero alam nyo na gano'n nakagulo ang sitwasyon doon? Alam na namin, sir, na magulo talaga kasi nakikita na kung din namin eh, nababalitaan din namin na araw-araw na may patay na yun. Pumutok na yung Marawi. Oh. So, alam din namin na kung ano talaga, gera na talaga doon. Habang papunta kayo doon, kumusta yung level of kumbaga moral ninyo? Kasi alam nyo yung gera yung papuntahan nyo na eh. So, yung pakiramdam, master, is siyempre, hindi naman nating sabihin na hindi tayo kinakabahan, pero bilang sundalo, yan na yung magiging trabaho natin eh. Wala namang problema doon, master, kasi giyera yan eh. Isa yan sa kuan natin, trabaho, yung ipagtanggol yung mga mamamayang Pilipino doon. So, yung mag-mindset ka lang na ganun talaga. Kung may gera, pupunta ka man. O, nakahanda man kami, master, as na mga estudyante nun, nakahanda kami doon. Wala mang naging problema doon sa pagpunta namin doon. Parang test mission na rin namin yun. Kasi kung wala man ding Marawi, dadaan kami sa test mission. Yun yung pinaka-last phase namin is test mission. So, kumbaga expected nyo na. Oo, master. May test mission. Pero, hindi nyo in-expect na Marawi pa. Oo, hindi namin in-expect na Marawi yung magiging test mission na namin. Oh, iba yung kaba, ng level ng kaba doon, ha? Oo, sir. Kasi pwede kang, ewan ko, may iba nga na nagpa-recycle dahil lang, siyempre, araw-araw naman may patay. Para hindi makasama. Pero sa aming class namin, wala, sir. Kasi buo man kami na pumunta talaga doon. Ano yung unang sumalubong sa inyo sa pagdating nyo talaga? Bali yung area namin doon, master, nga binigay is yung sa area ng 1st Scout Ranger Battalion. Bali, augment kami sa kanila sa Ranger. Kasi ikon lang kami eh. Ranger man talaga yung andun sa So, na-augment kami sa batalyon ng Ranger, sa 1st Battalion. Okay. Isang bisector kasi yan. Bisector man siya. Kanya-kanyang tulungan yan eh. Basta ang mission nyo doon is i-push talaga yung kalaban sa pinakadulo. Tunaan. Oo. Tubigan. First day doon, gano'ng katindi sa inyo? Ang first day, master, is medyo nakakalungkot din yung nakuan sa first day kay may kuan na kami nun. Wounded? Namatayan na kami nun. Unang araw pa lang? Unang araw niya? Unang araw yun. Paano nangyari yung pagkuan nyo, sir, na-aksidenta, nakuan lang, manapakan yung IED. So, papasok na yung tropa sa building. Ganyan, sa gilid. So, hindi man nila alam na pa. Accidental lang na, marami kasing IED na nakatanim. O pumutok siya. Yung time na yun, nandun ako sa taas ng taas pa ng building. Sa kabilang building. Malakas talaga yung putok.
Hindi pinalad siya yung isang namin kasama. Sino yung classmate mo na yan? Si late. Pwede yung gano'n, sir. Okay lang man kasi wala naman na siya. Kasi late Lieutenant Ligada. Late Luther Ligada. Ligada. So, siya yung unang nag-buwis ng buhay doon. Siya ang unang nag-boost ng buhay. After nun, nung balitaan nyo na lang. Oo. Kasi hindi man, yung balita nun na makaka-recover pa siya. Pero pag umaga na, yun na binalita na wala. Bagay hindi siya na on the spot. Hindi siya na on the spot. Nadala pa siya sa ospital. Ikaw umaga na nun. Doon na namin balitaan. Lumural na kayo doon kasi may isa na. Oh, parang gano'n na lang, sir. Pero kailangan tanggapin. Kung lahat malo moral, wala, hindi mapupus yung maging mission namin doon. Ano yung sobrang hirap na building na pinasok nyo? Kasi may mga building yan eh. Building. Hindi ko na masyado matandaan yung kung ano yung by kwan kasi yun, master, yung by number. By number, no? Yes, master. Yung sa may kanto rin yun eh. Na hindi mapasok-pasok ng isang unit. Tapos kami yung tinasking doon. So, napasok namin. Mahirap daw pasukin yun. So, yung sabi yung CD namin, kaya yung nakatas na papasok doon sa building yun. Malaking building yun, sir. Malaki. O, sa kuwan naman, awa ng Diyos na pasok man namin. Walang casualty. Walang casualty, sir. May time na muntik kang matamaan. Wala, master. Walang time na ganun. Wala akong experience na ganun. Pero na lang doon sa after nung pagkamatay ni late Ligada, master. Kasi pinapunta kami sa taas. So yung kung ano yun, master, yung semento na concrete na cement ba? Hindi pala siya fully concrete, kumbaga hollow blocks lang. So pagtayo ko, dumaan yung bala ba? O kala ko matibay yung hollow blocks lang pala yung sa babaw niya. Tumagos talaga. Tumatagos talaga sa hollow blocks. Yan, dito lang kami sa gilid. So tumatagos siya, tumatalsik yung mga ng hollow blocks. Ano yung pinakamahirap doon sa Marawi? Yung buhay doon? Kasi ang tagal yung nagkuhan din doon. Ang pinakamahirap siguro yung kung mamimiss mo yung sa pamilya mo. Yung time nun, wala pang kuhan nun. Wala nang cellphone nun, alos lobat naman. Kasi walang blackout, totally blackout. Totally blackout. Yun lang yung pinakamahirap siguro, sir, yung sa mamimiss mo yung pamilya mo. Pagkain, may mga ano ba doon? Hindi kayo naliligo na doon eh. Wala nang liguan doon, sir. May time din na maligo kung malakas yung ulan. Tapos wala nang presensya sa kalaban doon naman sa unahan. Pwede naman maligo. Grabe din yung dalawang classmate mo, may isa pang namatay doon. Meron. Kasi dumating kayo, anong month sa Marawi? Kuan din, mga May din, sir. So, simula talaga. Katapusan ng May. Mga katapusan ng May. Hanggang sa matapos, doon lang kayo? Pang 4 months. Pang 4 months, 3 to 4 months. Yung pagkakuha na kay Hapilon. Pagkakuha na kay Hapilon. So, pagkakuha na sa kanya, pull out na rin kami. Yung kuha na, no? Oo, nakuha. Doon na, immoral na kayo, no? Doon na. Okay, sabi na tapos naman. Tapos ng laban. Pagkakuha kay Hapilon. Ang hirap din kasi may time ba na dikitan yung kalaban at sa inyo? Dikitan yung labanan? Meron. Dikitan talaga, sir. Napapansin ko lang doon, sir, is
parang gumagamit sila ng kwan. Bawal, pinagbabawal na droga. Kasi marami din na-recover ng mga Oo. kwan eh. Yun yung isang napapansin ko doon. Yun yung kwan. Parang gumagamit sila ng mga pinagbabawal na droga. Ang contribution nyo doon sa Marawi, ano yung palagi nyong inaano doon? Ginagawa para sa tulong ng... Kasi joint ano na yan eh. Yes. Ano yung kuha nyo doon? Kasi estudyante, lahat din ng... Kasi sandbagging doon, isa din yun, di ba? Yes, so yung sandbagging, ginawa rin namin yung sandbagging, sir. Kasi kung ano yung utos man sa amin, so dapat namin ma-accomplish. Kasi opcon lang kami sa Ranger, kung ano yung sabi nila na tulungan nyo kami mag-sandbagging, so tinutulungan din namin sila. Pero nung time sa Marawi, hindi ka, nalumural din. Wala, sir. Wala sa isip ko malumural sa Marawi. Ganon, pero nag-i-enjoy ka na siguro. Oh, parang nasanay na rin siya. Kada pag umaga hanggang gabi, naririnig mo naman yung putukan. Walang tigil eh. Hindi mo inisip na baka hindi na ito, uwi lang ito. Wala sa isip ko sir na basta doble ingat lang kung gusto mo talagang makauwi ng buhay ka. Doble ingat lang. Hindi yan. After nang na-declare na yung nakuha na, pull out na rin kayo. Pull out na siya. So yun na yung ginagraduate na kayo doon. Doon sa area, dineclare kami as graduate. Pagdating sa school, so diretso pa rin namin yung hindi namin natapos na mga dapat ituro sa amin. Kasi talagang inano kayo, ginamit talaga din no, ng pagputok, no? Oo, sir. Kumbaga, sinakripisyo nyo yung mga subject nyo. Para doon, sir. Oh. Pero para sa iyo, proud ka ba na nakasama ka sa Marawi Seals? Proud ako. Ay habang buhay ako, o yung mga pamilya ko makita man nila na lalo yung apelyido na dinadala ko, makita nila. So, doon ako napaproud. At ngayong ipopost ka ng mga kamag-anak mo na doon ka. Lalo na yung patapos na. Kasi alam mong buhay ka na, no? Oo, buhay na ako. Paano nyo, kasi marami yan, kasi balitang-balita sa ano yan, mga TV, di ba? Radyo. Kalat sa social media, ang daming namamatay, ganyan. Alam mo yung pag-alala ng isang kumbaga mahal mo sa buhay. Sir. Paano mo sinasabi sa kanila? Ang time na gano'n mo, sir, is lalo na yung nanay ko. Oo. Isa yan sa nag-aalala sa akin. Lalo na pag hindi siya makatulog, nasabihan ng mga kapatid ko. So pag tinatawagan ko siya, pinapaintindo ko sa kanya na huwag kang mag-aalala. Mag-iingat ako dito. Uuwi ako ng buhay. Yes, sabi ko sa kanya. Parang yung bigat sabihin ng gano'n, uuwi ka ng buhay. Para siya ba? Para hindi siya masyadong mag-aalala sa akin. Totoo naman. Oo. History na yung Marawi. Hindi na yan naging parte ka ng Marawi at sa tingin mo, ano yung daladala mo? Sinasandalan mo? Bakit? Wala kang galos doon, di ba? Wala na siya. Paano ka nag-survive doon? Siguro sa pag-survive, ang unang-una, master, is yung sa may taas ng ating Panginoon. O mga ganyan na bagay, sa kanya man talaga tayo lumalapit. Yan ang pinakamatibay na depensa natin sa lahat. Pag kayong makalimot na tumawag sa kanya. Sa sobrang tagal doon, paano din kayo? Puro gera na lang, ilang buwan.
Doon kayo sa battleground, Ground Zero. Paano nyo ini-enjoy? High moral man lang ang sarili. Ah, nung medyo nakakalahati na master is hindi naman masyadong ganun nakakritikal para sa amin. Parang yun, parang sanayin na. Parang sanayin na kami. Yung sa amin, nagkakwentuhan kami para libangin namin yung sarili namin. Ganito. Mag-ingat lang palagi. Makauwi tayo ng ligtas sa ating mahal sa buhay. Kasi, ano yung, kasi ang tuwa ng kuan ba? Ito yung ano yung happy, yung high moral ka na buhay ka sa Marawi. Ano na lang kaya nung bumalik ka sa inyo? Kaya, nung tapos, pagkatapos na namin, yung declared na kami na as graduate na talaga sa school, kasi binalikan namin. Yung saya talaga ng pamilya, nang kita mo, nung umuwi ako, yung nanay ko. Yung nanay ko, napaluha nga talaga eh. At yung mga kapatid ko. Yun yung pinakamasaya na nangyari din pagkatapos ng gera. Nag-graduate kayo, nakulang na kayo. Kulang nga. Yun yung masakit din na part eh. Ano yun? Kompleto kayo doon na pumunta. Pag-graduate, may nalagas. O hindi naman natin maiiwasan. Ganon talaga ang buhay. Lalo na gera. Yun yung kuan. So, yun yung kwentong buhay ng Marawi mo. Yes. Ano, may dagdag ka pa ba doon sa kuan? Hindi ko man nagtanong sa iyo na naging karanasan niyo doon. Pinaka matrama ng mga karanasan. So far wala naman. Yan lang. Yan lang. Yan lang. Okay. Next, anong kuan pa? Meron ka pang i-share na kuan? Gera? O wala na? Mga slight lang na gera kasi master. Wala naman Oo, siguro. kasi yung, kuan, yung hindi masyadong madugo, no? Hindi naman masyadong Sa madugo. parteng NPA, kasi ang it is F, NPA area lang talaga, hindi siya abusayap. Oo. Kung sa NPA area, hindi man magtagal yung... Ano yung pinakamahirap na araw mo nung nasa operation ka? Anong... Yung mga pinakamahirap na mga area na pinasok mo, kaya talagang masusubukan ka talaga. Dito sa part ng Surigao. Itong Surigao Oo, talaga. yung... Kuan dito, yung terrain. Mahirap yung terrain dito. Masusubukan talaga yung pasensya mo dito. Kung dito ko maglakad. Lalo na kung... Kasi yung may area dito ng master na tinatawag nila na pagangan. Pagangan. Oo, pagangan. Yung bato master ba, matutulis. Doon ka dadaan. Tapos mahirap maka-exit. Minsan nga, abutin ka ng isang araw bago ka makalabas sa... Ganun ba? Ganun. Na-experience ko na rin yun. Napasok kami dyan. Tapos, alos isang araw kami na umikot-ikot doon. Kalabas namin, mga isang araw doon na, sir, na bago kami nakalabas. Tapos matataas pa yung terrain. Yes, may part na matataas din talaga. Ano yung designation mo ngayon, Mr.? Sa ngayon, master, is ako yung assistant S3 sa company. Pero tapos ka na, siyempre, Proto Sergeant ka na rin, di ba? Tapos ka rin yung nagkuhan. Yung accomplishment na sa lahat ng mga naging accomplishment mo, ano yung hindi mo makalimutan din? Sa Geram, sir. Kahit ano, magkera man yan, kung anong kuhan. Kasi may kuhan din eh, may tawag dito yung pagiging isang mentor ng isang mga junior bilang isang NCO, mga ganun ba?
Dito sa 8 SFC, ano yung kuan? Ano yung accomplishment mo diyan? Very proud ka rin. Sa Hindi lang gera, given na rin naman yung gera eh. yes, master. Yung sa kwan siguro master sa pagiging kadre ko sa patrol base. Ah, So, isa ka rin yun na nasasabi ko na accomplishment kasi lalo na sa mga pag-handle ng mga kafgos. bakit? Oo. Dapat yung pag-handle ng kafgos is pantay ka, hindi ka masyadong mahigpit, hindi ka masyadong maluwag din. Tapos, turuan mo ng maganda yung para yung kakalabasan ng kafgo mo is may ambag siya sa unit ninyo. Halimbawa sa mga FR natin. Oo. Maraming FR sa company. So, hindi namin tinuturing yan na ibang tao. Hindi namin tinuturo na pan. So, yan sila, kasama namin yan. Magsama kami sa lahat ng bagay. Magkain. So, huwag mo silang ituring na talagang iba. Ituring mo na kapatid mo yan. Kasi yan yung magbibigay na at magbibigay ng magandang record sa company. So, halos lahat man ng accomplishment ng company sir is nanggagaling sa kanila. Sa mga kapbo natin. O, sa mga kapwa natin na former FR. Kasi lahat ng mga KA ninyo, kafbo pa ba ngayon? Kafbo. Ang tawag sa kanila master is pero yung kafbo is unit na nila. Yung kafbo, former rebel halos. Halos sa company namin. Ang ibig sabihin ng former rebel, nag-surrender sila, Yes sir. na-captured, walang kuan, o paano yan? Yung iba master is nag-surrender. Nag-surrender yan sila. May mga baril, yung iba wala. Paano yung ano niya dyan? Paano mo ma-determine na, kumbaga, kasi isang kadre, napaka-big decision yun na magtiwala ka ng ganun-ganun sa isang Yes sir. ng isang FR. rebelde, Hmm. mag-surrender. Yan, paano yan? Paano mo yung inoobserbahan? Paano mo siya, kumbaga, kumbinsido ka na nag-surrender talaga siya? Kumbaga, obserbahan mo lang din siya, master. Kung ano yung dapat ipakita mo yung sa side mo na mabuti na side ba. Para makita dyan na sincero ka na anda mo siyang tulungan o makuha mo talaga yung loob niya. Kukunin mo loob niya. Huwag mo siyang pakitaan ng masama. Kasi sa mga FR, madaling kuhan yan eh. Madaling matrigger o magalit ba. Kung iba yung pinapakita mo sa hindi maganda. So, parang maisip nila na mas maganda lang siguro na babalik ako na lang sa kabila, ganun. So, para maiwasan natin yun, pakitaan natin na maganda. So, yun yung pinaka-challenge mo bilang isang kadre. Yes, sir. Yung number 1 is pakikitungo mo sa kanila. Oo, yung pakikitungo. Dapat maingat ka. Maingat. Yan talaga. Paano mo baguhin yung kasi may mga iba din na mga pasaway sa barangay. Pag makainom na, siya pa yung mag-una na kwan. Siya pa yung mag-una na kumbaga magmaoy. Pag ipakita mo sa kanila na hindi ganun yung gawain ng mga kapgos. Andun sila para ma-maintain yung kapayapaan dun sa isang lugar. Hindi yung sila yung mag-uuna din na magagawa ng mga kabalastugan. Hindi pa basta-basta maging kadre sa mga detachment. Hindi rin basta-basta master kasi
yung nilalagay dyan talaga, dapat mahaba rin yung pasensya mo dyan. Kasi kung may clear yung pasensya mo dyan sa detachment, wala, hindi ka magkuhan dyan, hindi ka magtatagal din dyan. Baka sila pa yung titira sa'yo. Oo, sila pa yung titira sa'yo, ganun. So, yun yung iwasan natin. Sa part man namin, maganda man yung sa isip kasi sir is maganda yung pakikisama talaga namin sa mga kapgus. Doon kayo magaling eh. Yes, master. Yung ganun na, Oo, ganun na samahan. yes, master. Tinuturuan namin kung paano makihalubilo sa ibang lugar. Kasi may time din na na-augment yan sila sa operation. O tinuturuan din ng ibang tropa na makihalubilo. Makigtabi, baga sa Bisaya pa master, makigtabi, makihalubilo, hindi namin titolerate yung nakaduyan lang siya. Yung parang walang ginagawa. Bibigyan namin siya ng tasking niya. Punta mo sa kikuan dito, makipag-usap ka, ganun. Ayaw namin yung nagduduyan lang siya doon sa halimbawa kung CSP yung tasking nila. So, tinuturuan namin sila makihalubili sa mga tao. So parang kuhan talaga din, no? Baga, from zero talaga hanggang sa kayo talaga yung nag-ano. Oo, sir. Kasi sa operation, kinakasama rin sila. Oo, kasama rin yan sila. Paano sila makakasabay sa galawan ng SF? Anong mga ginagawa ninyo bago kayo? Makakasabay sila sa inyo pag isang command ganito, paano nila malaman? Bago man, may mga refresher man kami na kinakandag dito sa batalyon mo, sir. Para ma-refresh sila halimbawa, sa mga IAD. Mga military, mga military. Pinapakuha namin yan. Pinapa-refresh. Kahit sa company, kung mga walang lakad, pinapa-refresh namin. Kasama yung mga NCOs sa Kapgus. Kaya ganun din pala, no? Kaya para nakakasabay sila. Oo. So hindi sa'yo, bilang nagkadre ka na, ilang taon ba ang pagkakadre? Sa akin, nagkadre ko almost 2 years. Pero hindi diretso yung pagkakadre ko eh. So, pinakamahaba ko na nagkadre ako is 1 year. Kadre ka, parang battalion commander ka lang yan, di ba? Parang ikaw yung nagkocontrol doon sa loob eh. O ilan ang tao mo? Ang dami. Ikaw yung mag-control dyan. Halimbawa, mga 40 na tao. Ikaw may control lahat dyan. Kung baga responsibilidad mo. Oo, responsibilidad mo, sir. Okay, 2 years. Ano yung sobrang major na problema yung na-encounter mo sa pagdadala ng mga CAFGOs natin? Yung pinaka-major na yung may nagpasaway mo, sir. Let's say pasaway na lang. Meron talaga, di ba? Meron talaga. May time pa na magkuha na ng baril. Kung hindi mo mapigilan, magbarilan talaga. Pero Sama lang din. Sa kasamaan lang din. Sila. Kasi yung time na yun, hindi pa ako yung kadre nun. Bago pa ako. Nagganon silang, nagulat nga ako kay biglang nagganunan sila. May sakitan na pala ng loob. Pero nung kami na yung naging Kapgu handler, ngayon nga, nakita ko nga ganun yung mga problema. Kinakausap ko yung both sides. Ganito. Ngayon, makikinig naman yun sila sa'yo eh. Ano yung problema? Tapos mamaya, pag ipunin mo silang dalawa magbabati na yan sila. So lahat ng handler pa ang tawag dyan, di ba? Yes. Kung handler ka. So lahat ng mga tao mo, iba-ibang tribo. Or kung dyan sa'yo na detachment, taga dyan yan sila halos. Halos, sir. Halos sa isang detachment. Halos taga dyan lang siya. Magka-ugali na yan, magka-relatives or magkapitbahay. Magkapatid, Magkapatid. Ayun nga, paano mo sila nakokontrol? Ganun. Paano ka nila papaniwalaan na susundin ka nila? Kasi ikaw lang man doon mag-isang kadre, yan ang mga kafgo natin.
Wala silang pakialam kung ma-discharge. Siguro may mga time na ganun. Kasi wala nga silang sahod eh. Di ba? Oo, sir. Kaunti lang yung sa allowance nila. Nung So- una pa yung master, ngayon medyo lumaki naman na. Medyo may control ka na doon. 12.5 na. O pag-increase na sila siguro, medyo nagbago na rin yung iba. Eh kung noon, di sila takot na maalis. Kasi maliit pa nga yung sahod. Pero ngayon, makokontrol mo. May time talaga na kuhan. Hindi, paano sila maalis? Matatanggalan ng Ng, serial number? parang sa atin sa race kwan, Discharge. discharge na. Eh, yung, lalo na yung mga pasaway talaga, hindi makontrol. So, yun lang yung reason para I-discharge. i-discharge siya. Eh, kahit ilang beses mo nasabihan na ganun, ginagawa at ginawa pa rin niya. Paulit-ulit wala, ano. paulit-ulit na lang. Wala ka nang magagawa doon. Kung ganun na lang talaga yung ugali niya. So, yun, i-discharge mo na lang kasi sakit din yan.